At for today's video, pupunta po tayo dito sa Sitio Igputoy dito sa Barangay Tuno, Tibiao, Antique. At bago nga po natin marating itong sinasabing Sitio Igputoy, so balito po yung ating kailangang daanan na kalsada. So actually, hindi po siya kalsada kasi po ito ay ginawa lamang po para daanan po ng motor. So hindi po pwedeng may kasalubong, kailangan po iisa lang yung motor na bababa or aakyat dito sa bahaging ito na papuntang Sitio Igputoy. At napakadelikado din po ng daanan dito. Bukod po kasi sa madulas, sa ilalim po niyan ay bangin at maliit lamang po yung kanilang kalsada at mabuti na lang dito sa palusong na part na to meron na pong semento na nilagay kahit papaano ay makatulong na hindi po masyadong madulas pababa dito sa bahaging ito na papunta dito sa kanilang sitio. So bali yung Sitio Igputoy po, yun po yung isa sa mga pwedeng puntahan po natin kung gusto natin ng adventure. So ayun nga lamang po no, kailangan nating magdubli ingat kapag tayo ay pupunta dito. So kapag hindi po tayo sanay sa ganitong lugar, ay huwag po tayong pumunta dito at mapapahamak lamang po tayo kasi po talagang maliit lamang talaga po yung kalsada na pwede nating daanan dito. So actually, ito ay pangalawang beses ko palang pumunta dito. Nung una ko pong punta dito ay nilakad lang po namin mula doon sa kanilang barangay proper, paakyat doon sa kanilang sitio. Pero ngayon po, pwede na siyang daanan ng motor. Ayun lamang po no, talagang maliit talaga yung kalsada at kailangan nating magdubli ingat kapag tayo ay aakyat or pupunta dito sa kanilang sitio. At napaka-challenging talaga kapag umakyat tayo dito. Pero advice ko lang no, kapag umuulan po, iwasan po natin pumunta dito kasi po hindi po natin alam kung magkakaroon po ng landslide at napakadulas po ng kanilang kalsada dito. So sooner or later, ongoing nga yung construction ng kalsada nila dito. So pwede na natin itong puntahan kapag maganda na po yung kanilang kalsada. So mabuti na lang no, kahit papaano yung mga paahon na area ay kanilang nilagyan po ng semento. Kasi kung wala po talaga ang semento, talagang napakahirap po yung pagpunta or pababa dito sa kanilang sitio. So isa nga po ito no sa mga critical na area na aking napuntahan at napaka-challenging po talaga kapag umakyat or pumunta dito sa Sitio Igputoy. At dito ko nga na-experience kung paano kabahan at kung paano po talagang abot yung kaba nung time na kami ay pumunta dyan. Bukod kasi sa first time kong mag-drive paakyat dito, so hindi ko pa po talaga kabisado yung kanilang daanan. So isa po yun sa mga challenges na aking na pagdaanan nung inakyat namin itong Sitio Igputoy at napakakaba po talaga ng aking dibdib habang ako ay nagdadrive paakyat dito. So hindi ko man gustong pumunta dito at kailangan nga naming akyatin kasi meron kaming dapat mai-resolve dito sa area na ito ng Barangay Tuno. So napaka-challenging po talaga kapag tayo ay umakyat dito. Pero worth it talaga guys kapag pumunta tayo dito. Kahit pangit po yung daanan, napakaganda po ng view. Lalo na siguro kapag tag-ulan at bumalik na sa dating green yung mga paligid na nandito. So nung umakyat kami dito is summer. So medyo tag-init talaga nung time na to nung kami ay umakyat, kaya po walang masyadong green na mga puno na nandito. At ito nga no, bago natin marating itong kanilang proper dito sa Sitio Igputoy, so ito yung dadaanan mo ulit, napakaliit po ng kalsada. Tapos siguro kapag umuulan, madulas po itong kanilang kalsada. At challenge pa, meron tayong angkas nung time na yan, kaya po medyo kailangan nating magdubli ingat. So mabuti na lang no at napakaganda ng ating unit na nasakyan, kaya po kahit papaano mapabundok man, mapailog or mapakalsada, so pwede po siyang dalhin. So yan po yung isa sa aming mga product na aming binebenta. So dito nga no, sa Sitio Igputoy na to, so mabuti na lang nung pagdating namin dito is may kilala po yung aking kasama. So bali ito po yung ating makikita dito.
meron po ditong mga bahay, simbahan, tapos meron din po ditong school. So hindi ko lang po alam kung elementary, pero siguro hanggang grade school lang or grade 3 lamang po yung paaralan na nandito. So ayan po, napakaganda po ng location nila dito. Pero ito po ay hindi pa po ito talagang proper nitong sitio. Bali ito po ay nasa unahang bahagi pa lamang po ito nitong sitio. So yung pupuntahan po natin is nandoon pa po sa kabila. At hindi nga namin in-expect na malayo pa pala itong aming pinuntahan. So bali ganito po yung kanilang location or yung area dito sa Sitio Igputoy. So may mga bahay, marami din ditong mga bahay. May mga sementado na rin, tapos yung iba hindi pa masyadong semento. So napakapayak at napakasimple lamang po ng pamumuhay ng mga tao dito. At ayun nga lang no, yung problema nila dito is talagang napakalayo po ng kanilang barangay. So dito nga no sa Sitio Igputoy, meron din ditong ilog. So pwede po tayo ditong maligo kapag nandito tayo sa Sitio Igputoy. So way back 2010, so nakarating ako dito at dito nga naabutan ko dati, meron sila ditong hydroelectric power plant, no, yung maliit lang. So bali yun po yung dating nagsusupply ng kanilang kuryente dito. Pero ngayon meron na ditong supplier talaga ng kuryente. So hindi na problema yung kuryente dito kasi 24 hours na po yung kuryente galing doon sa National Highway. So provided po siya ng local provider po ng electricity. So ganito po no, napakaganda dito. So yun po yung isa kong kasama, si Alvin, at kami nga ay pumunta ditong dalawa. Tapos meron din itong mga native na mga baboy. So ayan. Tapos dito sa kanilang likurang bahagi ng kanilang sitio, meron ditong maliit na falls. So napakasarap or napakaganda pong maligo dito. Tapos dito rin no, sa kanilang sitio, meron ditong structure na itinayo na para po doon kapag umulan po ay pwede po nilang pagkukunan ng source ng ulam. So ito po yung tinatawag nilang trap. Ayan po. So bali kapag bumaha yung mga naanod ho na mga eel or mga isda or mga ulang, so pwede po dyan matrap. So yan nga po no, at atin nga itong tiningnan at chinek no, at napakahusay po ng pakagawa ng mga taga dito. So pwede po siyang akyatan kasi napakatibay po ng kanilang paggawa. So bali po yung mangyayari dyan kapag bumaha po, ayan po, yung tubig na yan is aapaw po yan dyan sa structure na kanilang itinayo. Tapos yung mga isda po ay papasok po dyan sa ginawa nilang structure na yan. Tapos dyan po matatrap at pwede nang hulihin. So may nakita akong video niyan sa ibang bansa. Yan po yung ginagawa nila. So bali napaka-nature po nung kanilang pagkakahuli nitong mga isda kapag bumabaha, no. So napakaganda dito sa Sitio Igputoy kasi po napakatahimik. Ayun lamang po yung isa sa problem is yung kanilang daanan. Pero sooner or later no, yung kanilang sitio is pwede nang ma-access kapag naayos na yung kalsada na ginagawa doon sa baba. So papunta dito yan sa taas. At ito nga no, nung umuwi nga kami, so ako pa rin po yung nag-drive. Tapos dito sa bahaging ito no ng kalsada, kasi napaka tarik po, tapos medyo mabato, tapos maliit lamang po yung daanan, ay akin ngang pinababa yung aking angkas at baka kami ay sumemplang at mahulog kami doon sa bangin. So sobrang taas po kasi ng bangin na yan na nandiyan sa bahaging yan ng kanilang kalsada. So dito nga no, at akin nga siyang pinababa at hinintay ko na lang siya doon sa medyo malapad na kalsada para naman safe kami at hindi kami disgrasya kasi mahirap naman no kapag tayo ay nahulog dyan at panigurado na tayo ay mandidisgrasya. So dito nga no, talagang challenging kapag dito tayo sa Sitio Igputoy pumunta. Pero mas maigi na ngayon yung kanilang daanan compare siguro dati. Kasi dati daw, sabi ng aking mga kasama, nung inakyat nila ito ay napakatalagang delikado, tapos napakadulas talaga nitong kanilang daanan. Kaya ayaw nilang pumunta dito or bumalik dito. So ako lang talaga yung isa sa mga masipag na pumunta dito
kasi kailangan naming may ma-resolve doon sa taas. So siguro mga 1 taon na nung pumunta pa yung mga kasama ko dito dati. So wala pa ako dito sa aming company na pinagtatrabahuhan. So yun po yung time or last time na pinuntahan nila kasi ayaw na nga nilang bumalik dito kasi napakataas, napakatarik, saka napakadulas po ng daanan dito. So ayun nga no, nung paakyat na kami dito, so nagpalit kami ng drive kasi ayaw kong umakyat doon kasi napakatarik, napakataas po ng daanan. Sabi ko sa kasama ko, siya na mag-drive at maglalakad lamang po ako paakyat. So natatakot nga po akong umangkas, so yan po yung isa sa aking weakness or kinatatakutan, yung umakyat, yung mag-back ride po, lalo na kapag ganito yung kalsada. So okay lang kapag malaki yung kalsada, so okay po akong umangkas. Pero kapag ganito, hindi po ako umaangkas kasi natatakot po ako. At saka yung kalsada po na yan is madulas po talaga. Kaya po sabi ko sa kanya, ikaw na mag-drive at ikaw nang bahala na mag-drive paakyat. So hindi na po ako umangkas. At pagdating nga dito sa taas, so medyo matagal niya akong hinintay kasi medyo mataas at saka layo po ng aking nilakad. So dito nga rin no, yan yung pababa na po yan, pabalik na po yan ng barangay proper talaga nitong barangay Tuno. So doon sa unahang bahagi no, yan medyo madulas din yung kanilang daanan dyan kasi medyo umulan nung nakaraang araw. Kaya maraming putik na rin yung kanilang maliit na kalsada. Pero yan naman po ay temporary lamang no kasi ginagawa na po or ongoing na po yung project doon sa baba paakyat doon sa sitio nila. So sooner or later talaga is sarap na talagang balikan yun doon sa kanilang sitio kasi po maganda talaga yung view doon. So siguro hindi muna tayo babalik dito ngayon kasi medyo mahirap na lalo na kapag tag-ulan na ngayon, talagang napakadulas. Pero ito naman ay mayroon ng kalsada na malaki. So ayan po no, ipapakita ko po sa inyo yung ongoing na construction nitong kalsada dito papunta sa Sitio Igputoy. So ayan no. Siguro marami ng turista na pupunta dito or doon sa taas kapag ito ay accessible na itong kanilang kalsada. So dito naman no sa bahaging ito no ay ito naman ay napakaganda na ng kanilang kalsada. Pero nandoon guys, galing highway is talagang malaki na po talaga yung kalsada doon tapos sementado na. Ito lang talagang pinuntahan namin na sitio is hindi po siya proper nitong barangay. So sitio lamang po siya. Kaya po ngayon pa lamang po nila ginagawa yung kalsada dito. Tapos dito rin no sa Tibiao marami ditong pwedeng paliguan. So isa nga po doon yung Bugtong Bato Falls. So doon naman po yan sa kabilang side kapag nasa proper po tayo. So nandoon po yan. Meron naman, pwede naman doon na magtanong or magpa-tour guide kapag tayo ay pumunta ng Bugtong Bato Falls. So hindi pa po ako nakakarating doon. Siguro sa susunod kapag hindi na tayo nasa trabaho, pupunta tayo doon sa Bugtong Bato Falls. So hanggang dito na lang po no yung aking video. So kita-kits ulit tayo sa susunod na aking mga i-upload na mga videos dito sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page.